Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ano ang hinahangad ninyo ngayon? Para maperpekto ng Diyos, makilala ang Diyos, makamit ang Diyos? O marahil ay hangad ninyong dalhin ang inyong sarili sa paraan ng isang Pedro ng dekada 90 o magkaroon ng pananampalatayang higit pa kaysa kay Job? O siguro'y hangad ninyong matawag ng Diyos na matuwid at makarating sa harap ng luklukan ng Diyos, o maipakita ang Diyos sa lupa at malakas at matunog na magpatotoo para sa Diyos. Anuman ang inyong hinahangad, sa lahat ng ito, naghahangad kayo para mailigtas ng Diyos. Naghahangad ka man na maging isang taong matuwid, o hinahangad ang pamamaraan ni Pedro, o ang pananampalataya ni Job, o na maperpekto ng Diyos. Lahat ay gawaing ginagawa ng Diyos sa tao. Sa madaling salita, anuman ang iyong hinahangad, ito ay lahat para maperpekto ng Diyos. Lahat para maranasan ang salita ng Diyos, para bigyang kasiyahan ng puso ng Diyos. Anuman ang iyong hinahangad, ito ay lahat para matuklasan ang pagiging kaibig-ibig ng Diyos, para mahanap ang isang landas ng pagsasagawa sa tunay na karanasan na may layon na maiwaksi ang iyong sariling mapanghimagsik na disposisyon. Mata mo ang isang wastong kalagayan sa iyong kalooban, lubos na makaayon sa kalooban ng Diyos, maging isang tamang tao, at magkaroon ng tamang motibo sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya mo dinaranas ang lahat ng ito ay upang makilala mo ang Diyos at lumago ang iyong buhay. Bagamat ang nararanasan mo ay salita ng Diyos at totoong mga pangyayari, gayon din ang mga tao, mga usapin, at mga bagay sa iyong mga kapaligiran. Sa huli ay nakikilala mo ang Diyos at napeperpekto ka ng Diyos. Upang hangaring tahakin ang landas ng isang taong matuwid o hangaring isagawa ang salita ng Diyos, ang mga ito ang daanan, samantalang ang makilala ang Diyos at maperpekto ng Diyos ang hantungan. Hinahangad mo man ngayong maperpekto ng Diyos o magpatotoo para sa Diyos, lahat ng ito sa bandang huli ay para makilala ang Diyos. Ito ay para hindi mawalan ng kabuluhan ang gawaing Kanyang ginagawa sa iyo, upang sa huli ay malaman mo ang realidad ng Diyos, malaman ang Kanyang kadakilaan, at higit pa roon ay malaman ang kababaang loob at pagiging tago ng Diyos, at malaman ang malaking gawaing ginagawa ng Diyos sa iyo. Nagpakumbaba na ang Diyos mismo sa antas na ginagawa niya ang Kanyang gawain sa marurumi at tiwaling mga taong ito, at pineperpekto ang grupong ito ng mga tao. Hindi lamang naging tao ang Diyos upang mamuhay at kumain sa gitna ng mga tao, gabayan ng mga tao, at tustusan ang pangangailangan ng mga tao. Ang higit na mahalaga ay ginagawa niya ang Kanyang dakilang gawaing iligtas at lupigin ang mga taong ito na lubhang tiwali. Dumating siya sa puso ng malaking pulang dragon upang iligtas ang pinakatiwaling mga taong ito, para lahat ng tao ay mabago at magawang bago. Ang napakalaking hirap na tinitiis ng Diyos
ay hindi lamang ang hirap na tinitiis ng Diyos na nagkatawang tao, kundi higit sa lahat ay dumaranas ng malaking kahihiyan ang Espiritu ng Diyos. Siya ay nagpapakumbaba at itinatago ng husto ang kanyang sarili, kaya siya nagiging isang karaniwang tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao at nag-anyong tao upang makita ng mga tao na mayroon siyang isang normal na buhay ng tao at normal na mga pangangailangan ng tao. Sapat na ito upang patunayan na nagpakumbaba ang Diyos mismo ng labis. Ang Espiritu ng Diyos ay natatanto sa katawang tao. Ang kanyang espiritu ay napakataas at dakila, subalit nag-aanyo siyang isang karaniwang tao, isang baliwalang tao, upang gawin ang gawain ng kanyang espiritu. Ang kakayahan, kabatiran, diwa, pagiging tao at buhay ng bawat isa sa inyo ay nagpapakita na hindi talaga kayo karapat-dapat na tumanggap ng ganitong uri ng gawain ng Diyos. Hindi talaga kayo karapat-dapat na hayaang magtiis ang Diyos ng gayong hirap para sa inyong kapakanan. Ang Diyos ay napakadakila. Siya ay lubhang kataas-taasan at ang mga tao ay napakaaba, ngunit gumagawa pa rin siya sa kanila. Hindi lamang siya nagkatawang tao upang magtustos para sa mga tao, upang magsalita sa mga tao, kundi namumuhay pa siyang kasama ng mga tao. Masyadong mapagkumbaba ang Diyos, masyadong kaibig-ibig. Kung ikaw, sa sandaling mabanggit ang pag-ibig ng Diyos, sa sandaling mabanggit ang biyaya ng Diyos, ay lumuluha habang bumibigkas ng malaking papuri. Kung makarating ka sa kalagayang ito, mayroon kang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos.